1966. Ngumiti si Harvey York. Shirley Ryan, bakit ka kumikilos kapag bumalik ka sa unibersidad? Random na pag-uusap sa akin sa mga aralin sa buhay. Tumigil ka sa pagbibiro. Ang aming mga kap-ares sa unibersidad ay may malakas na opinyon tungkol sa iyo sa aming huling pagsasama. Bakit hindi ka nakakahanap ng isang disenteng trabaho sa halip na ikaw ay pag-alagala? Sa buong araw, nag-aalala at kinakabahan si Shirley. Sa palagay mo ba masaya ka ngayon? Handa kang maging isang hustler para sa pagkita ng ilang mga bucks. Bakit hindi ka maghanap ng isang mas mahusay na trabaho tulad ng sa security upang magkaroon ng kapayapaan ng isip? Ginamo ng mabuti ni Shirley si Harvey. Nag-aalala pa rin siya kay Harvey bagaman siya ay nasa ganitong estado. Nag-react si Harvey sa parehong paraan na karaniwang ginagawa niya sa nakaraan. Ininat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Shirley. Matapat, nagsisisi ako na hindi ako nakikinig sa iyo sa lahat ng mga taon na iyon. Hindi ko natutunan ang aking aralin. Gayunpaman, maayos na ako ngayon. Bagaman siya ay isang live-in na manugang sa loob ng 3 taon, hindi niya sinabi ang pagkakakilanlan na ito. Siya ay naging CEO ng York Enterprise at masaya siya kahit na medyo may salungatan siya kay Mandy sa ospital kanina. Ikaw. Nagtaas ng kilay si Shirley. Hindi ka gumagawa ng anumang pag-unlad dito. Medyo nabigo si Shirley sa sinabi niya. Nagpasya siyang huwag payuhan si Harvey at itinuro sa kotse sa gilid. Kalimutan mo, hindi ko sasabihin pa. Na-scratched mo ang kotse ni Senior Zabel. Huwag mag-ulat sa pulisya. Magbayad lang siya ng pera para sa pag-aayos. Sa puntong ito, lumakad si Jerry Zabel. Ang kanyang mukha ay naging hindi kasiya siya nang makita niya si Harvey na hawak ang mukha ni Shirley sa kanyang kamay kanina. Malamig siyang umungol, Harvey, hindi ko ito isasaalang-alang bilang isang tanda ng paggalang kay Shirley. Bigyan mo ako ng 2,000 at kukunin ko ang kotse para dalhin sa pag-aayos. 2,000, ano ang iniisip niya? Si Harvey ay hindi nagsalita. Ang kanyang lumang electric bike ay napinsala din, ngunit ang kotse lamang ni Jerry ay nagdusa ng ilang mga gasgas. Bukod dito, siya ang bumangga sa kanya. Hindi ito responsibilidad ni Harvey. Ang kabuuang halaga ng kanyang Honda Odyssey ay 30,000. Mayroon lamang ilang mga gasgas sa pintura at nais niyang mag-claim ng 2,000. Ang bastard na ito ay dapat na nabaliw na nag-iisip tungkol sa pera sa lahat ng oras. Tila naiisip ni Jerry ang mga iniisip ni Harvey. Sumagot siya sa isang bagay na totoo, Harvey, alam ko kung ano ang iniisip mo. Ikaw ay, iniisip na ako ang tumama sa iyo, tama. Gayunpaman, alam mo na ito ay isang puwang sa paradahan para sa mga normal na kotse. Hindi ito ang lugar para sa isang electric bike upang eparada. Wala kang sariling kotse at ikaw ay naglabas ng isang magandang ginang. Naiintindihan ko na nais mong ipakita sa pamamagitan ng pagparking ng iyong electric bike dito sa iyong sariling kaginhawaan. Gayunpaman, ang pagkuha ng isang puwang sa paradahan ay hindi isang wastong pag-uugali sa moral. Naiintindihan mo ba? Tumawa si Harvey dahil sa pagkabigo. Jerry, nais kong malaman kung sino ang nagpasya na ang isang electric bike ay hindi pinapayagan na iparada sa parking space na ito. Bukod dito, ikaw ang tumama sa akin at hindi pa ako nanghihingi sa iyo ng anumang kabayaran. Ngayon, niloloko mo ako na hindi ako matagumpay. Hindi ito ang parking space sa kalsada, ito ang paradahan ng Neonhi Hotel. Kaya, paano kung iparada ko ang aking bike dito? Anong patakaran ang aking sinira? Nagdilim ang mukha ni Jerry at malamig na sinabi. Harvey, nagpasya akong huwag maging calculative batay sa atin bilang dating mga studyante sa unibersidad. Gayunpaman, hindi mo rin ako binibigyan ng respeto. Ang isang maliit na bagay ay ngayon ay pinalaki mo. Sino sa palagay mo ang may mas mahusay na pangangatuwiran ngayon? Ang mahinang sagabal na ito ay may ilang sakit sa pag-iisip. Siya ay bumuga sa lahat ng uri ng bagay na walang kaparehas. Sa halip na kumuha ng kanyang kamalian, handa pa siyang manambat.
Si Harvey ay sumabog ng isang hindi kilalang ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi, "Hindi ko rin sigurado kung nais mong mapanatili ang iyong mabuting reputasyon. Kung mayroon kang kakayahan, pagkatapos ay bilhin ang puwang sa paradahan na ito. Magbabayad na agad ako, kung hindi, huwag magyabang dito. Dapat kang pagod sa pamumuhay." Si Jerry ay kumalas ng malamig at sinipa patungo sa direksyon ni Harvey. Ang kanyang specialty ay nasa sports noong siya ay mas bata. Matangkad siya, malaki at maayos. Sa makatuwid, siya ay lubos na tiwala sa kanyang sarili. Ito ay ngunit isang simoy upang talunin si Harvey. Gayunpaman, sa napakahalagang sandaling ito, pinigilan siya ni Shirley. "Senyor, mangyaring huwag magpadalos-dalos. Hindi ito sinasadya ni Harvey." Galit na galit si Shirley kay Harvey. Bakit itong bastard ay naging ganito sa huli? Malinaw na siya ang may kasalanan, ngunit hindi niya ito aaminin. Paano siya mapaghiganti? Ang pinakamahalagang punto ay ang nakakasalamuhan niyang maling mga tao ay nagbigay sa kanya sa isang mababang punto. Si Jerry, sa kabilang banda, ay naging isang matagumpay na tao. Ano ang kabutihan? Na maaaring lumabas sa isang sitwasyon kung saan ang isang walang silbi na tao ay nakakasakit sa isang matagumpay na tao. Si Shirley ay nagkaroon ng pagbabago sa pag-iisip. Isang bagay ay hindi maganda. Pinaroda ni Harvey ang kanyang bisikleta dito at dinala ang isang magandang ginang. "Pwede ba? Harvey, napunta ka ba dito para magtrabaho? Narinig ko na ang Niemhi Hotel ay kamakailan lamang ay nag-upo ng isang pangkat ng mga tao. Isa ka ba sa kanila?" Tumingin si Shirley sa paghanga. Hindi ito isang masamang ideya para kay Harvey na pumunta rito upang magtrabaho kahit na naghuhugas lang siya ng mga plato sa Niemhi Hotel. Hindi ito napag-isipan ng lahat na nandito si Harvey upang gumastos ng pera. Hindi lamang kinakailangan ang pag-book ng Niemhi Hotel, ngunit ang kanilang pagkain ay napakamahal din. Ang buwan ng sahod ng isang normal na tao ay hindi makabayad kahit isang pagkain dito. Ito ay imposible para kay Harvey na gumastos ng pera dito sa pagtingin sa kanyang kalagayan. Tiningnan niya ang kanyang hindi magandang hitsura at naisip na dapat siya ay nagtatrabaho bilang isang security guard o narito upang maghugas ng mga plato. "Harvey, kung hindi mo babayaran ang 2,000 ngayon, gagawin kita matanggal sa iyong trabaho." Malamig na nakatitig si Jerry kay Harvey. "VIP ako dito. Ang kailangan lang ay isang tawag upang magreklamo at ikaw ay masira." Kabanata 267. Ngumiti si Harvey York nang walang pag-iingat at hindi pinansin si Jerry Zabel na tumatalon at pababa na handa ng mag-spar. Sa halip, malapit na siyang umalis sa eksena. Humakbang si Jerry at hinarang ang landas ni Harvey matapos makita ang kanyang paggalaw. Sumingit siya. "Bilasan mo at magbayad para sa mga pinsala. Kung hindi, tatawag ako at magsampa ng reklamo laban sa iyo." Si Shirley Ryan, na nakatayo sa likuran niya, ay pinalambot ang kanyang puso at sinabi, "Harvey, kung talagang hindi ka makakakuha ng pera, maaari kung ipahiram ito sa iyo." Medyo lamambat ang kanyang puso nang makita na si Harvey ay sobrang naiudyok. Hindi niya nais na mawala si Harvey sa kanyang trabaho dahil sa isang bagay na walang kabuluhan. Si Ella Graves, na matagal nang natahimik, ay naiintindihan na ang lalaki at babae sa harap niya ay dating senior at ang kanyang deskmate. Gayunpaman, paano sila magiging hindi makatwiran? Dahil lang sa sila ang mga nakatatanda. Sa sandaling ito, hindi na siya tatayo dito, at hindi maiwasang sabihin, "Bakit ka hindi makatuwiran? Ikaw ang bumangga sa amin, kaya bakit kailangan naming magbayad para sa mga pinsala?" Medyo ngumiti si Jerry at sinabing, "Hoy maganda, ako ay napaka makatwiran. Bukod sa, ang iyong kaibigan ay hindi gwapo, bakit ka nakikipagkaibigan sa isang talo tulad niya? Ano ang mga pakinabang na makukuha mo mula sa pakikipagkaibigan sa kanya? Maaari ka lamang sumakay sa electric bike kapag lumabas kayo. Kailangan mo ring makihati dito."
Nagbigay si Jerry ng isang naiinis na hitsura. Ang komersyal na kotse na binili niya sa pamamagitan ng mga pautang ay tunay na nakahihigit kung ihahambing sa lumang electric bike ni Harvey. Talunan. Paano siya nakakapagligtas sa isang kritikal na sandali? Paano niya ako natulungan na makuha ang posisyon ko ng vice-presidente ng ospital? Paano makagawa ang isang natalo na ang mga pangunahing shareholders na nasa likuran ng ospital ng Neomhi ay magalang sa kanya? Nang malapit nang magsalita si Ella, sa sandaling ito, isang babae na may propesyonal na kasuotan ang lumitaw sa lobby ng Neomhi Grand Hotel sa kanyang mataas na takong. Ito ba manager ng Neomhi Grand Hotel? Tila hindi na ito tatayo para sa hotel. Ang bagay na walang kabuluhan na ito ay maaaring makaapekto sa kanilang negosyo. Ang taong ito ay tapos na. Hindi mahalaga kung siya ang security guard o ang katulong sa kusina na naglilinis ng pinggan, iginiit ni Neomhi Grand Hotel na laging tama ang mga customer. Ang taong ito ay sobrang kawalang galang sa mga customer, tama man o mali, wala na ang kanyang trabaho. Ang mga kabataan ngayon ay wala lamang kamalayan ng pagmamay-ari. Kung siya ay humingi ng tawad ngayon, kung gayon, hindi sana maging ganito. Kahit na ang ibang partido ay napakalayo sa hinihingi ng pera, kailangan niyang magbayad para sa mga pinsala pagdating sa kanyang trabaho. Bakit siya naiinis? Marahil dahil may kasama siya na isang babae, kaya gusto niyang kumilos ng matigas sa harap ng kagandahan. Pagkatapos ng lahat, kung aling tao ang hindi nais na ipakita. Si Harvey ay walang pagsasalita. Sa sandaling ito, isang pangkat ng mga dumadaan sa pamamagitan ng paghusga sa kanila. Sa kanilang opinyon, si Harvey ay walang utang na loob at masyadong hindi pinapahalagahan ang kanyang trabaho. Dahil siya ay isang empleyado ng Neomhi Grand Hotel, dapat niyang malaman kung saan siya nakatayo. Kung hindi man, maaaring siya ay masisisi kahit na tama o mali man siya para sa reputasyon ng Neomhi Grand Hotel. Naglakad ang katulong na manager kasama ang ilang mga security guard sa paligid niya. Sumimangot siya at sinabi, "Ano ang nangyayari dito?" Nagmadali si Jerry at sinabi pagkatapos niyang makita siyang darating, "Magandang araw, katulong na tagapamahala, hindi pinapayagan ang isang electric bike sa paradahan ng hotel, tama?" "Well, upang maging patas, ang iyong empleyado ay nakapark ang kanyang electric bike sa parking space at ako, ang customer na dumating dito upang gumastos ng pera, nabangga niya. Hindi ba siya dapat magbayad para sa aking mga pinsala? Pumunta siya rito upang gumastos ng pera, at siya ang VIP customer ng Neomhi Grand Hotel. Hanggat hindi bobo ang katulong na manager, dapat niyang malaman kung sino ang makakatulong." Sa puntong ito, si Shirley ay walang magawa. Nais niyang tulungan si Harvey, ngunit ngayon na nandito si assistant manager, ano pa ang masasabi niya? Tila mawawala ng trabaho si Harvey na sa wakas ay natagpuan niya ulit ngayon. Ang katulong na manager ay bahagyang sumimangot at nakatitig kay Harvey ng ilang beses. Sumimangot ulit siya, "Empleyado ka ba ng hotel namin? Aling departamento ang iyong kinabibilangan? Hindi mo ba alam ang mga patakaran ng aming hotel? Magmadali at humingi ng tawad sa ginoong ito. Kung hindi, hindi mo na kailangang magtrabaho bukas." Natatawa si Harvey nang marinig niya ito. Aling bahagi? Sa kanya ginawa siyang mukhang mga empleyado nila. Kahit na siya ay kawani ng hotel, hindi siya dapat tretuhin ng walang pasubali, tama? Gayunpaman, alam din ni Harvey na kailangan niyang gawing malinaw ang bagay na ito. Umiling-iling siya at sinabing, "Hindi ako empleyado mo. Narito rin ako upang gumastos ng pera." Talaga, ang katulong na manager ay tila nagdududa sa kanya. "Maaari mo bang ipakita sa akin ang iyong membership card?" Card ng pagiging kasapi. Natigilan sandali si Harvey. Hiniling niya kay Yvonne na tulungan siyang mag-book ng lugar. Hindi niya alam na mayroong isang bagay tulad ng isang membership card. "Hoy Provenciano, alam mo ba na ang Neomhi Grand Hotel ay nagpapatakbo sa sistema ng reserbasyon ng miyembro? Ang lugar na ito ay hindi para sa iyo. Ang mga taong mas mababa ay darating at kumonsumo ng
Hindi sinasadya, wala kang kwenta. Ngumisi na si Jerry bago magsalita ang katulong na manager. Naglabas siya ng membership card at ipinakita ito. Ito ang membership card. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon nito sa iyong buhay. Nang ilabas ni Jerry ang membership card, maraming mga manunood ang berde na may inggit kahit na nagulat si Shirley. Tulad ng para sa membership card ng Niamey Grand Hotel, kahit na ang antas ng entry ay maaaring nakarehistro sa isang taunang pagkonsumo ng higit sa $7,600. Ang taunang sweldo ng mga ordinaryong tao ay halos $3,000 lamang. Paano sila mag-apply para sa tulad ng isang membership card? Si Jerry ay mukhang mapagmataas na nakatingin sa mga naiinggit na mata sa paligid niya. Inirehistro niya ang membership card na ito sa isang pautang mula nang siya ay samahan at aliwin ang kanyang mga kliyente ng madalas. Hindi inaasahan, ito ay madaling gamitin ngayon. Kabanata 268. Matapos makita ang membership card ni Jerry Zabel, agad na yumuko sa kanya ang assistant manager. Ito ang panuntunan ni Niamey Grand Hotel, na kung saan ay ang mga customer ay laging mauna. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Harvey York ng malamig at sinabi, "Ginoo, kung hindi ka miyembro ng hotel na ito, hindi mo magagamit ang aming mga serbisyo dito. Ang aming mga puwang sa paradahan ay para sa mga customer. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagan na ay parada ang kanilang mga sasakyan ng hindi sinasadya. Ngayon, kailangan mong bayaran ang pinsala sa kotse ng aming customer dahil sa pumarada ka dito." Si Jerry ay nakatitig kay Harvey na buong pagmamalaki na nakikita ang assistant manager na nakikipagtulungan sa kanya. Sinabi niya pagkatapos, "Hindi mo ba siya narinig? Provinciano, mabilis na magbayad para sa aking pinsala. Kung hindi, tatawag ako sa pulisya." Nasimangot si Harvey. Hindi niya inaasahan na magkaroon ng ganoong mga patakaran ng Niamey Grand Hotel. Gayunpaman, sinabi pa rin niya na solemn na, "Assistant manager, kahit na hindi ako nag-apply para sa membership card ng iyong hotel, hiniling ko na ang aking secretary na mag-book ng isang lugar. Hindi ba ako makakaparada dito? Narito siya upang tretuhin si Ella Graves sa hapunan ngayon." Sa makatuwid, hindi niya nais na magdulot ng kaguluhan at nais lamang na linawin ang mga bagay. Ang assistant manager at si Jerry ay tumingin sa bawat isa. Maya-maya, biglang tumawa si Jerry at malakas na sinabi, "Lahat, narinig ko ba iyon?" Sinabi ng taong ito na hiniling niya sa kanyang sekretarya na mag-book dito ng maaga. Alam ba niya ang ibig sabihin ng kalihim? Kahit na nais mong ipakita, hindi ito ang paraan. Hahaha. Medyo nagbuntong hininga din si Shirley Ryan. Nakaramdam siya ng salungat at sinabi, "Harvey, kung nais mong tamasahin ang iyong hapunan dito, magmadali at humingi ng tawad sa iyong nakatatanda. Pagkatapos, hayaan siyang magreserba ng isang lugar para sa iyo. Bakit mo ito ginagawa? Oo, humingi ng tawad sa akin. Hanggat lumuhad ka at humihingi ng tawad sa akin ngayon, hindi mo na kailangan bayaran ang mga pinsala. Mag-book din ako ng isang mesa para sa iyo." Paano ito? Kumikinang ang mga mata ni Jerry. Ang taong ito, si Harvey ay palaging nagkakaproblema noong dati niyang hinabol si Shirley. Kung papayagan niya siyang lumuhad ngayon, hindi mahalaga kung hindi siya nagbabayad para sa mga pinsala. Maaari siyang manalo sa puso ni Shirley sa loob ng ilang minuto hanggat mukhang cool siya sa harap niya. Malamig na sinulyapan ni Harvey si Jerry. Hindi siya nag-abala sa pag-aalaga sa kanya. Pagkatapos ay sumimangot siya at tumingin sa assistant manager. Sinabi niya, "Hiniling ko sa aking sekretarya na magreserba ng isang lugar para sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ang mga tala." Suriin ang mga talaan. Tumawa ang assistant manager. Ang mahirap na taong ito ay patuloy na nagsasabi na ang kanyang sekretarya ay gumawa ng isang reserbasyon at nais na suriin niya ang isang talaan na hindi umiiral. Ang mga taong may sekretarya ay lahat ng magagaling na tao.
Ang lahat ng mga ito ay nagmamay-ari ng isang marangyang kotse at karaniwang sinusundan ng ilang mga security habang naglalakbay. Sumakay lang siya sa isang lumang electric bike, at gayon pa man. Gusto niyang magyabang tungkol dito. Kumilos bilang isang CEO ng higit pa. Ipinagmamalaki ba niya sa harap ng batang babae hanggang sa tunay na naniniwala siya na siya ang CEO? Hindi lang pinansin ng assistant manager si Harvey. Nilinis niya ang kanyang mga labi at sinabi, "Well, huwag sayangin ang mahalagang oras ng aking customer. Magmadali at magbayad para sa mga pinsala." Pagkatapos, lumayas. "Hindi ka namin tinatanggap dito." Medyo malamig ang mukha ni Harvey. Ang mga taong iyon ay baliw, tama. Inaanyayahan lang niya si Ella sa hapunan. Bakit sila naging nosy? Sa sandaling ito, sumimangot siya at sinabi, "Ibig sabihin ba nito na hindi ako malugod na kumain dito?" "Sigurado ka?" "Sigurado ako. Sigurado ako." Ang assistant manager ay ngumiti at sinabi, "Nasabi ko nang walang kamali-mali, ano pa ang kailangan mong sabihin sa akin? Nais mo bang sabihin ko sa iyo na ang isang mahirap na tulad mo ay hindi kailanman magiging karapat-dapat na pumasok sa aming Niamey Grand Hotel para sa natitirang bahagi ng iyong buhay?" Si Harvey ay naging higit at walang malasakit. Sinabi niya ng malamig, "Kaya, ito ba ang customer na laging inuuna? Na mabuting pakikitungo sa Niamey Grand Hotel?" Ang assistant manager ay nakatiklop ng kanyang mga braso at buong pagmamalaki. "Oo, ito ang aming mabuting pakikitungo. Para sa aming mga customer, kami ay natural na lahat ng nakatuon sa customer. Gayunpaman, para sa mga walang pera at nagpapanggap na mayaman, mangyaring lumabas sa pangunahing pasukan. May isa pang restoran doon na dapat na mas angkop para sa iyo. Siyempre, kailangan mong bigyan ako ng $1,500 bago ka umalis. Kung hindi, tatawag kami sa pulisya." Ang assistant manager ay bahagyang pumalakpak sa kanyang mga kamay. Maraming matatangkad na security guard ang agad na nakita na humaharang sa landas ni Harvey mula sa lahat ng direksyon. Lahat ng mga manunood ay nagulat sa sandaling ito, at mabilis na umalis ang lahat. Baka makakita sila ng dugo. Kahit na nasa sabik silang makita kung ano ang mangyayari, hindi. Nais ng isang tao na magkaroon ng problema sa kanilang sarili. Di nagtagal, si Harvey lamang at ang ilan pa ang naiwan. Ngumiti si Jerry nang halos ang bibig niya. Ngumisi. Sa sandaling ito, hinimas niya ang kanyang kamay at sinabi, "Assistant manager, sa palagay ko hindi tayo dapat maging mahirap sa iba. Kung nahulaan ko ito ng tama, ikaw hindi rin makakakuha ng $1,500 kahit na ibenta mo ang brat na ito. Huwag isipin, mabait ako ngayon. Nakalimutan ko ang bagay na ito hanggat siya ay gumapang palabas dito sa kanyang tuhod. Oo, ang mga customer ay laging mauna." Ngumiti ang assistant manager. Kahit na ang customer ay may hawak lamang ng isang entry-level membership card, magalang pa rin niyang treatuhin siya. "Senyor, maaari mo bang hayaan siyang umalis para sa akin?" Hindi na ito mapigilan ni Shirley. Ito ay masyadong nakakahiya. Ngumiti si Jerry at tumingin kay Shirley pataas at pababa. Bigla, lumitaw ang isang galit na ngiti sa mukha niya. Sinabi niya, "Shirley, papayagan ko siya kung nangangako kang magiging kasintahan ko." Paano ito? Kabanata 269. Ito. Nag-atubili si Shirley Ryan. Hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan mula nang lumaki siya. Kahit na lumabas siya ngayon, ito ay dahil patuloy na lumalapit sa kanya si Jerry Zabel. Ginamit pa niya ang kanyang mga koneksyon at pinagbantaan siya gamit ang kanyang pamilya. Pagkatapos lamang ay nag-atubili siyang sumang-ayon na lumabas para kumain. Ang mga pakiramdam ay hindi gumawa ng anumang kahulugan at ito ay napaka-hindi makatwiran. Walang damdaming kasangkot. Nangangahulugang walang siya nararamdaman. Kung mayroon siyang damdamin para kay Jerry, pumayag na siya na maging kasintahan niya noong siya ay nasa kolehiyo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ginagamit ni Jerry ang mga pangyayari nila ni Harvey York upang bantaan siya, ngunit medyo nahihiya siya. Napakagandang relasyon niya kay Harvey noong nasa kolehiyo sila.
mayroong kahit isang bagay na nangyayari sa pagitan nila sa isang pagkakataon. Gayunpaman, si Harvey ay naging live-in son-in-law ng pamilya Zimmer pagkatapos niyang makapagtapos. Pagkatapos noon nawala na sila ng contact sa isa't isa. Gayunpaman, ang pagkakaroon niya upang panoorin si Harvey na gumagapang sa lugar na ito sa kanyang tuhod parang hindi niya kaya. Kaya nag-aalangan pa si Shirley, medyo nagalit si Harvey. Ito ay hindi isang malaking pakikitungo, ngunit si Jerry ay napakalayo. Gumamit pa siya ng underhanded na paraan upang pilitin si Shirley na maging girlfriend niya. Mukha siyang kakatakot na parang sigurado siyang makukuha niya si Shirley. Tiyak na ginawa nitong nais ng mga tao na sampilan siya. Gayunpaman, nasa publiko sila ngayon. Kung sinimulan niya ito, siya ay magiging mali. Para dito hindi na lang tatayo si Harvey, biglang tumunog ang kanyang mobile phone. Sinagot ni Harvey ang telepono, at ang magandang tinig ni Yvonne ay nagmula sa kabilang dulo. CEO, nakalimutan kong sabihin sa iyo na namuhunan din kami sa Niamey Grand Hotel. Kami ang pangunahing shareholder. Nung naglaan ako ng isang mesa para sa iyo ngayon, sinabi ng punong tagapamahala na nais niyang tanggapin ka ng personal. Maaari ko bang ibigay sa kanya ang iyong numero ng telepono? Sa una ay hindi makikipag-ugnay si Harvey sa mga taong ito nang hindi sinasadya. Gayunpaman, habang tinitingnan ang eksena sa harap niya, malamig niyang sinabi, hayaan mo siyang sunduin niya ako sa parking lot sa loob ng 1 minuto. Kung hindi man, maaaring mawala siya sa kanyang trabaho bilang punong tagapamahala. Oo, kahit na hindi alam ni Yvonne ang nangyari, maaari niyang maramdaman na ang CEO ay labis na nagagalit. Mabilis niyang tinawag ang punong tagapamahala ng Niamey Grand Hotel matapos hang up ang telepono. Kabanata 270. Samantala, sa parking lot, hindi maiwasang ngumiti ni Jerry Zabel nang makita niya ang telepono ni Harvey York. Tumawa siya pagkatapos at sinabi, "Oh my gosh! Harvey, ginagamit mo rin ang old model phone na may kasamang 3 taong pagtawag ng kredito para sa $15. Talagang kamangha-mangha ka." Pagkatapos ay sinulyapan niya si Shirley Ryan at sinabi ng walang pakialam, "Shirley, hindi mo ito makikita sa puntong ito. Siya ay isang mahirap at walang silbi na tao. Bakit patuloy kang tumutulong sa kanya? Sa palagay mo ba ay magpapasalamat siya? Alam ko na may nangyayari sa pagitan ninyo dalawa noon, ngunit tingnan mo siya, wala na siya ngayon. Hindi man siya kwalipikado na tumayo sa harap ko. Maaari bang isipin mo pa rin ang tungkol sa kanyang kabaitan at tumanggi na maging kasintahan ko?" Sure na, hindi rin bobo si Jerry. Alam niya na ito ay si Harvey na sumira sa kanyang plano nang sinubukan niyang ituloy si Shirley noon. Tiyak na nais niyang ipahiya si Harvey nang walang pag-asa mula noong siya ay may pagkakataon ngayon. Hindi lamang niya maiiwasan ang kanyang galit, ngunit maaari rin niyang hayaang mawala ang magandang impresyon ni Shirley kay Harvey. Kaya lang kaya niyang manalo sa katawan at kaluluwa ni Shirley. Tumingin si Harvey kay Shirley at mahina ang sinabi, "Shirley, hindi mo kailangang sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Malutas ko ang aking problema sa aking sarili. Inaanyayahan kita sa hapunan mamaya." Sinulyapan niya ulit si Jerry at malamig na sinabi, "Jerry, kung ako ikaw, lumuhad ako at humingi ng tawad ngayon, at pagkatapos ay umalis dito. Kung hindi man, hindi na madali dito umalis pagkatapos ng ilang sandali. Gusto mo akong lumuhad at humingi ng tawad. At kahit na gusto mo akong paalisin." Si Jerry ay yumuko, "Harvey, ano sa palagay mo ay ikaw? Assistant manager, huwag isipin siya, bugbugin na siya. Ang ganitong uri ng basura ay hindi malalaman kung saan siya nakatayo kung ang kanyang mga binti ay hindi nasira. Ipabagbog mo siya, aakuin ko ang responsibilidad kung may mali." Kudlit. Talagang nagagalit si Jerry sa sandaling ito. Malapit na sumang-ayon si Shirley sa kanya, ngunit ang hanggal na si Harvey na ito ay muling sumira sa kanyang magandang impresyon. "Walang problema," ngumiti ang assistant manager at sinabi sa security guard sa tabi niya, "Hindi mo ba ako narinig? Bugbugin niyo siya hanggang sa masira ang kanyang mga paa, o
Kung hindi, iisipin niya na ang Niamey Grand Hotel ay isang lugar kung saan maaaring may kung sino lang dumating na mapangahas. Sigurado ka, malamig na sinabi ni Harvey, kung maglakas loob ka na gumawa ng anuman sa akin, ipinapangako ko sa iyo na ikaw ay masipa sa Niamey Grand Hotel ngayon. Tumawa ang assistant manager at sinabing, may natutunan ako ngayon. Gaano kakatapang ang isang mahirap na tulad mo, upang sipain ako palabas ng Niamey Grand Hotel. Sige, sipain ako ngayon. Kung magagawa mo ito, lumuhad ako at gumapang sa iyo ngayon. Ang assistant manager ay naiinis sa sandaling. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang gayong tao. Hindi lamang siya mahirap, nagkunwari pa rin siya na siya ang CEO. Ang ganitong uri ng tao ay mayroong problema sa pag-iisip o isang psikolohikal na problema. Sa sandaling ito, ang isang gitnang may edad na may suot na isang mataas na klase na na-customize na suit ay nagtulak buksan ang pintuan ng pasukan ng hotel sa gulat at tumatakbo sa kahihiyan. Maraming salamat mga idol, hanggang sa muli, don't forget to like and subscribe my channel, ECTV Stories. Mabuhay po tayong lahat.